Ngayon naman, pumunta tayo kay Carlos Aragon of Mega Kapamilya. Hi! Congratulations! Oh. Nasabi ni JM na nagbe-baby talk ka daw. No! So, JM, baby mo ba si Fiang? Ay. Baby talk lang ang usapan. Anyway. Hindi ako nagbe-baby talk. Oh, Isipin mo naman, yung ganto, magbe-baby talk. No. Latino, no? Anyways, lagi kayong magkasama. Parang halos lahat ng event and project. JM, kaya mo bang mawala si Fiang? Ako na yung sasagot, hindi. Sige. Hindi. Ikaw, Fiang, kaya mo bang mawala si JM? Ano? Grabe, diretso yung tanong. Hindi, karamihan naman ng projects magkasama kami. Kung kaya kong mawala si Fiang, magdarating at darating talaga yung mga ganong klase ng trabaho na minsan si Fiang lang, minsan ako lang. Pero siguro hindi ko kaya nang wala yung suporta ni Fiang, ganun. Kasi, wala. Parang imposibleng makakuha ko ng project nang wala yung suporta ang binibigay niya, ganun. Yeah, okay. Ito for my last question. Pero pwede nyo naman hindi sagutin. Kasi todo na yung sweetness nyong dalawa sa mga event. Tanong ko lang, JM, kung may plan ka bang ligawan si Fiang or nililigawan mo na ba si Fiang? Or hindi na kailangan? Grabe, ang init pala Kami na dito. sasagot. Sobrang init pala dito. Ganito sa Star Magic Spotlight Press Con. Gaya naman sinabi ko kanina, siguro sa ngayon, focus talaga kami sa trabaho, sa karir, ganun. At niniwala naman ako, darating ako sa puntong yun. Any comment, Fiang, na dadating daw siya sa puntong gano'n? Siyempre, ito na yun eh. Parang gusto mong ikaw na lang. Ikaw na lang. Hindi pa raw batakdang panahon. Any comment? Wala? Okay. Okay. Yeah. Congratulations. Thank you. See you sa Unforgettable Abo. Yes. Thank you, Carlos Aragon of Mega Kapamilya. Alam niyo, nagugulat ako. Diretso kayo sumagot, no? Grabe. Okay, now from Facebook. Ito naman from Gail Austria. What is one habit of JM or Fiang that makes you smile? So, sa each other. Habit mo, habit niya that makes you smile. Habit, so ibig sabihin, ano to, laging ginagawa. Ganon. Ano mga lagi niyang ginagawa na napapangiti ka? Lahat kahit dumating siya sa punto na nagsusungit, kahit makulit. Wala, napapangiti na lang ako na, alam mo yung pure happiness, gano'n, na itatawa ko na lang. Ano nangyayari sa'yo? Ayun, gano'n. So, wala, parang lahat, gano'n. Lahat? Ako Ikaw, din, Fiang? same, lahat. Lahat naman ng ginagawa niya, mapasimple man yan, or elegante. Basta siya yung gumawa, masaya ako. O, doon tayo sa last. Last na ginawa nyo sa isa't isa na napangiti yung isa't isa. Anong naaalala nyo? Latest. Yung last, yun nga, nung nasa Candon kami. May merchant kasi, may merch yung, Okay. pwede ko bang banggitin yun? Basta yung favorite band ko doon. Okay. At, Okay lang yun. River Maya. River Maya, may merch. May nakakuha siya ng merch. And, ayun, akala ko hindi niya ibibigay sa akin. Siyempre, Binigay niya sa'yo. sa akin. Yes, so may kwento nun. Mm-mm. Naghagis kasi yung River Maya ng cup and then t-shirts. Tapos, may mag-boyfriend and mag-girlfriend na nakakuha ng cup. Sasa ko, fan nga siya ng River Maya. As in, super fan siya ng River Maya. Ako, lumapit ako doon. Sabi ko, pwede ba akin na lang yan? Ganto, ganyan, akin na lang. Tapos sabi niya, picture daw. So ako, pumayag, halika. Pinalapit ko sila. And then lumapit din ako. Picture kami. And then binigay ko sa kanya yung cup. Yun ang kapalit, picture. Yeah. So, in-effortan mo rin para makuha talaga yun. Wow. Okay. Baliktad naman, ikaw, ano naman nagpangiti sa'yo na ginawa ni JM? Latest. Pag siguro, nung nasa Candon din kami, in-order niya ako ng pagkain. Hindi naman niya kinakain. Ay, nakain ko. In-orderan niya ako ng pagkain. Pag sinabi kong gutom na ako, order na siya ng pagkain. Ay, oo.
masaya yun, no? Sinabi mo lang, gutom ako, tapos mamaya-maya may pagkain na. Ay, iba. Okay, ngayon naman punta tayo sa next question. Janice Navida of Bulgar. Ayan. Hi, Fiang. Hi, JM. Hello po. My question is, ramdam nyo na ba na sikat kayo at kailan nyo naramdaman yan? Ano yung naging basihan nyo para maramdamang sikat na kayo? Siguro po sa amin, hindi po namin sinisink in sa utak namin na sikat po kami. Kasi, same pa na naman po eh. Kung ano po kami sa loob ng bahay ni Kuya, ganun pa rin po kami sa paglabas. Hindi po namin hinahayaan na kainin po kami ng kasikatan. Siguro, masaya lang po kami ngayon na meron po kaming ganitong klaseng trabaho and may ganun kami kalakas na fandom. Masaya po kami, pero hindi po namin sinasabi sa sarili namin na ay, sikat kami. Kasi parang ang pangit naman po na kung lumaki po yung ulo namin, hindi po kami papayag na lumaki po yung ulo ng namin isa't isa. Pero ramdam nyo na yung pag nasa public place kayo, pinagkakaguluhan kayo. At gaano ka-importante sa inyo yung privacy? Sa ngayon ho talaga, parang limitado ho talaga yung pribadong moments ho namin kasi kahit saan ho kami magpunta, may kita namin nasa social media na ganyan. Well, siguro, sign lang ho yun nga ho nang nasabi niyo na kasikatan. Pero kumbaga, mas iniisip na lang namin na, mas nakikilala ho kami ng karamihan. Which is, gano'n naman ho talaga dapat kasi nandito kami sa showbiz. And sobrang grateful ho kami sa part na yun. Pero at the same time, di ho namin hinayang mag-sink in ho sa utak namin. Pero conscious ba kayo dun sa i-act nyo publicly? Kasi nga alam yung lahat nakatingin sa inyo. Well, pagdating naman ho dun sa ina-act ho namin, nilalagay naman ho namin lang kahit pa paanong care. Pero ayaw ho kasi namin magpaka-filter eh. I mean, ayaw ho namin lagyan ng filter yung mga sasabihin namin, yung mga galaw ho namin. Kahit alam namin sa industriyang to, kailangan yung ganun, which is, hindi naman namin part ho yung ganun eh. Siguro, galing ho kami sa platform na which is kailangan magpakatotoo, yung PBB nga. At wala naman na ho dapat kaming itago doon kasi PBB na ho yun eh. Nakilala na ho kami doon na ganito, ganyan. So, bukod sa nakasanayan, wala naman na ho kami dapat ipakita pa. Which is yun na ho yung nakasanayan na rin naman nilang makita sa amin. Ayan po. Pero nararamdaman nyo ba na parang may mga kailangan ng pagbabago sa kilos, 'di ba, sa mga pupuntahang lugar? Syempre, bawal na yung mga gimmick, 'di ba? Pag nakita kayo sa public place, alam niyo na yung mga fans, ang dami ng issues. So may mga nabago ba dun sa lifestyle nyo? As sa lifestyle ho, wala naman ho kahit paano kasi ako sa part ko hindi naman ako pala gimmick na tao. At wala naman nung nagbago. Ganun ba rin naman, no? Si Fiang. Ako din po, hindi naman po ako din pala gimmick na tao din. And kahit before pa naman po, hindi din ako mahilig maglabas-labas. Although, may favorite place lang po ako na every time na drain ako, doon lang ako pupunta sa isang specific na kapihan. Pero, aside doon, hindi naman talaga ako out there na babae po talaga. Ayun. Last na lang, sabi nga nila, ang basihan ng kasikatan is kapag binabash na kayo at pinaglalaanan kayo ng pansin ng mga netizens, ng mga bashers. So, so far, ano yung most hurtful words na ibinato sa inyo? Na talagang naapektuhan kayo mentally, emotionally? Siguro po, hindi naman talagang masakit na totally masakit yung mga sinasabi ng mga bashers. Lalo na if hindi naman talaga totoo. Pero siguro, nakaka-hurt lang sa side namin pag dinadamay na yung family. Kasi ibang usapan na yung pag dinamay mo yung family mo eh. So far na-experience mo na yan, Fiang, na may naiba tong intriga sa family mo? Siguro naman po sa lahat naman po na experience, sa lahat ng nasa showbiz na experience na yun, hindi lang po siguro kami. Pwede mong ma-share kung ano yung na-involve yung family mo and paano mo hinandle? Siguro nung time na kakalabas ko pa lang ng bahay ni Kuya, sobrang ingay pa po nun eh. To the point na pati yung private kong tatay talaga,
pati yun lumabas. Sa mami ko naman, ang dami nilang sinasabi about sa mami ko na mga super below the belt na talaga. And ako, hindi naman ako pwedeng pumatol basta-basta. Alam naman ng lahat yun na hindi na ako tulad before na kung ano yung lumabas sa bibig ko, yun na yun. Siguro, pinalipas na lang namin eh. Sinabi ko na lang sa family ko na huwag na silang pumatol, hayaan na lang nila kasi lilipas din yan. Tsaka hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. Although masakit sa part ko na nababash sila dahil sa akin. Masakit yun, syempre. Pero wala tayong magagawa eh. Iniyakan mo yan, Fiang? Naubos ko na po eh. Sa PBB pa lang. Nakailang iyak na po ako doon about bashing eh. Pero sa ngayon po, hindi na eh. Parang hindi na po siya ganun nakakalalim ng sugat. Hindi na talaga. Si JM, merong bang instance na sobra kang na-affect dun sa bashing sa inyo ni Fiang? Sa akin, wala akong pakialam sa bashing talaga eh. Siguro, ayun, kapansin-pansin lang nga ho yung bashing kapag papunta sa pamilya, kapag idadamay na nila yung pamilya. Kasi pattern na ho yun ng mga bashers eh. Kapag wala silang magawa sa'yo, yung pamilya ho yung idadamay, which is yun yung hindi maganda. Yun po yung below the belt na ako yung nandito sa industriya to, bakit kailangan idamay yung pamilya ko, pamilya niya. At hindi ko nakakatawa yung part niya. Walang particular instance na sinangkot yung family mo? Marami. Lalo na ho nung after ko maibig nun, marami. Kahit mama ko, kapatid ko, nadadamay na sila. At ayun, though, hindi ko naman ho masisisi kasi galing nga po ako sa PBB. Madadamay ho sila. So, ayun, wala naman ho akong ginawa. Sinabi ko lang na ayun, kumalma lang ho sila mama, sila, mga kapatid ko, na wag silang masyadong magpaka-involved. Kasi, ayun nga, hindi mawawala ng bashers, lalo patuloy ho yung ganitong klase ng trabaho. So, ayun lang. At kahit ano pang sabihin la, sikat kayo. Yun. Thank you, Fiang and JM. Thank you po. Thank you, Miss Janice Navida of Bulgar. And now let's have Tin Bailon of PEP. Hello, JM and Fiang. So, Hello po. Uso ngayon sa social media yung expectation versus reality. So, ano yung version nyo nun, nung expectation versus reality, nung pumasok kayo sa bahay, din ngayon? Expectation Nyo na wala pa kayo sa showbiz, tapos reality na, ganito pala sa showbiz, ngayon as president. Sa akin? Honestly sa akin, noon, wala pa po ako sa showbiz, akala ko madaling makipagkaibigan dito. Sa totoo lang, And then, ayun, nung nakailang buwan na rin ako dito, no? Medyo matagal na rin. Ayun, mahirap pala makahanap ng totoong kaibigan dito. Totoo lang, walang halong biro. Pero ramdam mo naman yun, kung totoo yung intention sa'yo o hindi. Well, kaya pala tinatawag na showbiz, gana. So yun yung sa akin. Ang deep ng sagot ni JM. Ikaw, Fiang. Sa akin, expectation ko, akala ko madali. Like, travel lang. Mag-show lang, fun. Oo, akala ko. Kaya dati gusto ko itong pasukin kasi akala ko super dalit lang talaga. Reality, grabe, ang hirap pala. As in, super hirap. Kailangan lalaan mo talaga yung oras mo, yung lakas mo, yung panahon mo. As in, sobrang hirap din pala. So, do you consider each other as a good friend? Oo naman. Oo naman. Okay, Fiang. Kasi kahapon na-interview namin si Jazz. Di ba, hindi naman, alam naman natin na medyo conflict kayo ni Jazz dun sa loob ng bahay. So, pero sabi ni Jazz, okay na daw kayo. Pero kasi may mga fans pa din na parang inaano yung issue dati. So, reaction mo dun? Wala na akong masasabi dun kasi kami, napag-usapan naman namin ni Jazz yung about dun sa loob ng bahay. And kung ano yung nangyari sa loob ng bahay, stay na lang yun sa loob. Hindi na kailangan yung nadalhin pa dito sa outside world. Sobrang liit lang ng bagay yun kung titingnan namin ngayon. Sobrang liit, parang rap battle na pambata lang yun eh. And okay naman na talaga kami. Mga fans lang talaga
gumagawa ng issue. Which is hindi naman natin may iwasan yung mga ganong issue. Kasi yun yung naabutan nila, yun yung nakita nila. And hindi ko sila masisisi. Pero okay naman na kami. Then bukod kay JM, meron din siniship ka din kay Jaren. Tapos, parang nakikita namin sa X na nagbabardagulan yung mga fans nyo. So, reaction mo dun? Ako naman, ilang beses naman na lumabas yung ganun. And ako, personally, masaya ako kung nasan ako ngayon. Komportable ako kung sino yung kasama ko ngayon. And hindi na para magpalipat pa or what. Masaya ako ngayon. Thank you. Thank you. Thank you so much, Tin of Pep. Okay, now we are going to our next question. Hannah Malorca of Inquirer.net. Okay, sige, hanapin natin ang kanyang question. Hannah. Wait lang. Asan na si Hannah? Ayun, okay. Anong genre ng mga pelikula o series ang gusto nyong gawin? Sino-sino ang gusto nyong makatrabaho aside from each other? Dun muna tayo sa genre. Siguro sa amin, kami dalawa, gusto namin matry lahat ng genre sa showbiz. As in, kung ano yung ibigay sa amin, go kami dyan. And so, gusto makatrabaho si Meme Vice, si Miss Ann Curtis. Siyempre. Yes. Ikaw, JM. Ayun, same. Gusto namin explore, gusto ko explore lahat ng roles sa pag-arte. At gusto ko matutunan lahat. And gusto makatrabaho siguro si Kuya Bong Navarro. Bakit si Kuya Bong? Wala, idol ko siya eh. Oh, okay. So, puro mga It's Showtime, no? Vice and Bong. Oo, okay. Now, ito naman coming from Mikey Viñas of Kapamilya Vines. Kumusta naman ang naging experience ninyo sa Bench Body of Work show? Curious din kami dito. Kumusta? Yes. Ayun, anong una, akala ko basta hilalakad ka lang doon sa runway. Hindi ko na-expect na, grabe. I mean, di ko ma-explain kung ano na-feel ko nun nung naglalakad ako nun Parang, ewan As in, alam mo yun, parang goosebumps Kasi, ayun, tumanda ka ng mababa yung self-esteem mo, then, nakapaglakad ka sa ganong fashion show. So, malaking milestone yun. Hindi lang sa career, pati na rin sa personal na buhay ko. So, saya. Yeah, Ikaw, Fiang. sobrang saya. Akala ko din akala ko yung fashion show na sa lakad lang. Grabe, ang dami palang tao na manonood doon. And sobrang na-enjoy ko yun. Actually, dapat nga hindi ako ngingiti nun kaso, ito tumingin sa akin. So, napangiti na ako. And, nadala dear. Pero parang in-enjoy mo lang Parang hindi ka kinakabahan, confident ka. Ako, personally, hindi po ako sanay magsuot ng heels. Na super taas. Every time na nag-heels ako na sobrang taas, sakang ako maglakad. Every time talaga nagsusuot ako ng mga 5-inch pataas na heels, sakang na talaga ako maglakad. Hindi ko talaga siya kaya. And nung bench fashion show, naka 5 or 6 inch ata ako na heels. So nagpipray ako na sana hindi ako madapa. Kasi hindi talaga ako sanay. And ang na-practice ko nung bench fashion show, na rehearsal, naka-boots ako. Kasi yun talaga yung susuotin ko. Naka-boots talaga ako. Pero pinalitan siya that day. Nasabi, mag-heels ka. And ayun, buti na lang, hindi ako nadapa. And hindi ako mukhang sakang maglakad. Parang wala naman yata nakatingin sa paa mo. Lahat kami sa waistline mo nakatingin na parang, oh my gosh, grabe ang waistline ni Fiang. Okay, thank you so much. And now, punta tayo sa last question. Okay, ano pa ba ang aabangan ng fans sa inyo, sa JM Fiang? Anong pwede nating ma-reveal? Well, the April show. Magsasama-sama tayo sa April 5, Magsasama-sama diba? po kami sa Unforgettable, Bala.
Sa Sky Dome. Yes, malapit na yan sa April 5. Yes, April 5 na po yan. Ikaw na. And of course, yung yung ABS-CBN Ball. Abangan nyo rin ho kami dyan. At abangan nyo rin ho ang iba nating kapamilya artist. At ayun, pasabugan naman. Yes, pero aside dyan, Yung secret movie ninyo. muna. Oo. Yes, more to come. Masusurpresa na lang kayo. Mag-abang-abang na lang kayo dahil madami pa kaming pinagandaan. Okay. So there you go. Yung April 4 po, ABS-CBN Ball. Makikita natin, will you be coming together sa ABS-CBN Ball? Yeah. Yes, okay. Tapos April 5 naman, Unforgettable General Assembly sa Skydome and sa yung picnic nila na idadub na movie. There you go. And more. So maraming salamat. JM Fiang, any message to all of your fans? Ngayon, sa lahat ng solidong sumusuporta sa amin, maraming salamat ho. At malapit na. Abangan na lang natin. Kilala nyo naman ako pag nag-manifest. Yan, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin, solo man or as a love team. Maraming salamat. Abangan nyo na lang. Mukhang maraming nakahanda Ano siya eh, parang tinatype pa siya eh. Ay, may ganun. Niluluto pa siya eh. Alam May niyo, grabe sabaw yung pa. kasabog nyo, ha? Oo. Bawal pa nating sabihin, pero may sinabi si Fiang na sinusulat pa. Oo, niluluto pa siya. Niluluto pa. Hinahanda Kasi pa. nilaga pala yun. Oh. Yes. Ayan, huwag niyo kakalimutan manood ng My Love Will Make You Disappear. Tama. Oh, showing na po yan. Yes, congratulations sa Kim Pao. 'Di ba, highest grossing opening day this year, 'di ba? Congratulations sa My Love Will Make You Disappear. Okay. And thank you all sa lahat ng mga nanonood ngayon sa pagtutok sa Star Magic Spotlight Presscon, sa lahat ng mga friends natin sa media. Every month, maraming salamat po at sinasamahan niyo po kami dito. And of course, sa lahat ng mga fans ng JM Fiang for tuning in. Thank you very much. Aabangan namin ang inyong future projects. We're so excited for you. Maraming salamat ulit, JM Ibarra and Fiang Smith. Thank you. Thank you very much for joining us. Once again, I'm Ai de la Cruz, and stay tuned kung sino ba ang next naming mga guest next month sa Star Magic Spotlight Presscon. Bye, guys!